I have a big problem. My big problem is I have 35 top-notchers to beat. I have 2 number 1s to beat. I have 92.4 of Prince to beat. Alright? So I'm breaking my own record. And you will break the records. Promise? Yes. Promise? Yes. Break Prince's record of 92 and break the 2 top-notchers. Let's have 2 number 1s. Let's have 3 number 1 this time. Is it possible? Yes. Are they with me right now? Yes. Believe in it. Believe in it. Ganyan lang sila dati nakaupo dyan. Okay? Alright, let's go question number 1. Dapat may bilog yung salitang qualifies because we're looking at qualification. Huwag kayong masyadong malinis sa test paper. Okay? Paano ba ito binubuksan, Lando? Binubuksan ba ito? May ilaw ba ito? Pakiilawan nyo nga po ito para technical. Pakiilawan nyo. Alright. Qualifies. We're looking at the qualification of a teacher candidate to be at par. Pag sinabing at par, to be comparable with ka-level ng mga doktor, ng mga lawyers, ng mga nurses. Magtanggal muna tayo. Magtanggal tayo. Tanggalin natin yung walang dahilan para maging at par ka. Ano tatanggalin natin? Letter? Letter A. Teaching job placement. Kung may teaching placement ka, it doesn't mean you're already at par. Tama? Okay, tanggalin nyo yon. Ano ba tatanggalin natin? Tanggalin natin yung C. Continuing professional education. Although meron yan. Di ba CPD ang tawag ngayon dyan? Everybody say CPD. Continuing professional development. I-renew ba ang license? Every 3 years. Ilang units sa kailangan ng teachers? 45. Ilang units? 45 units. Kailangan ipakita mo. Kailangan mag-graduate school units yon? No. Pwede graduate school. Pero hindi necessarily graduate school. Pwede mga seminars. Pwede? Pwede mga published works. Pwede? Pwedeng research mo, pwedeng naging resource person ka. In other words, teachers, after you pass the board, you have to keep a portfolio of what you do for your professional development. Itabi nyo lahat yun, then when you go to PRC, bring it all, then they will give value and credit to it. Okay? Ang maganda is graduate school. Bakit maganda ang graduate school? Kasi ang graduate school, kung sumobra ka ngayon, pwede mo siyang gamitin next time. Yung seminar, pag sumobra ka ngayon, yung renewal na to, wala na, hindi mo na siya pwedeng gamitin in the next renewal. Kung graduate school, pwedeng i-carry over. Everybody pwedeng i-carry over. Yun ang continuing professional education. Bakit kailangan natin ng CPD? Kasi kailangan patunayan mo na you're still worthy of the privilege. Everybody, you're still worthy of the privilege. Tandaan nyo, ang lisensya is not a right. Ang license is only a privilege. Pwede mang bawiin ang lisensya. Because it's only a privilege. Anong pinapatunayan ng pagpasa mo sa board that you have the right to, you have the privilege. You can be given the privilege to be a teacher because you know what it takes to be a teacher. Tapos pag nire-renew mo that you're updated, that the students are still safe with you. Yun ang istorya nun. Okay, yung nag-member ka sa association, professional association, yun ba ang magiging magpapagawa sa'yo at par with the other profession? No. Pero meron ba kayong accredited professional organization? Yes. Ang tawag doon, APO. Everybody say APO. Accredited Professional Organization. Everybody say that. Ang accredited professional organization is NOCTI, National Organization of Professional Teachers Incorporated. Everybody say NOCTI. Okay, accredited din ang PAFTE. Everybody say PAFTE. Philippine Association of Future Teacher Educators. Okay, PAFTE and NOCTI. Question, pag ikaw ba professional na, compulsory ba na maging member ka ng APO mo? Sagot. Why? Because constitutionally, hindi ka pwedeng pilitin na sumali o hindi sumali sa isang association. Is that clear? So ang answer ngayon dito ay letter B, licensure examination. Dati-dati, ang licensure examination ang nagbibigay ay civil service. Ano nagbibigay dati? Civil service. Ang tawag noon ay PBET. Ano tawag noon? PBET. Philippine Board Examination for Teachers. PBET. Uy, tama. Ang passing noon mababa nung nasa civil service, 70%, pasado ka na. Tapos nilipat na yan sa PRC by virtue of 7836. Everybody say? 7836. Republic Act 7836. Say that again. Ang 7836 ang nag-professionalize ng teachers. Bakit siya ang naglagay under the PRC? Paano? Nag-create siya ng regulatory board. Everybody nag-create siya ng? Regulatory board. Yun yung Board of Professional Teachers. Nag-create siya ng? Board of Professional Teachers. Uy, remember? Ilan ang miyembro nun? 5. Ilan ang members nun? Ang isa doon chairman, isa vice chairman. Ilan ang members? 5 ang members. Kasi yung chairman at vice chairman, members din yon. So pag nakita yung 5-member board, tama ba yon? Sagot. Pag sinabing chairman, vice chairman, and 5 members, tama ba yon?
No. Dapat 5 members, isa doon chairman, isa vice chairman. Clear? Okay, sila ba ang pinakamataas na tao ng mga teachers sa Pilipinas? Yes. Dahil may 3 silang kapangyarihan. Executive, legislative, quasi-judicial. Everybody say. Executive, may sarili siyang Malacanang to execute the law. Okay. Legislative, they can create board resolutions. Everybody, they can create? Ang sinusulat ba nila ay batas? Yes. Obligado ka bang sumunod sa resolution na kin-create ng board? Yes. Kasi meron silang legislative power. Tapos may quasi-judicial. Everybody say judicial. May korte ba doon? Yes. Pwede ka ba magdemanda against a teacher sa board? Yes. Ang tawag doon, administrative case. Everybody say? Administrative case. Administrative case. Pwede mo makikawala ng lisensya ang kasong yon? Yes. Pwede pag ikaw guilty sa administrative case, pwede mawala ang lisensya mo. Pwede ma-suspend? Yes. Uy. Pwede ma-revoke? Pwede ma-suspend, pwede ma-revoke. Pero inamen ang 7836. Everybody, ano sabi ko? Inamen. Ang nag-comment sa kanya is 9293. Everybody? 9293, 9295. 929? Ano yun? Yun ang amendment. Tama? Pag sinabing amendment, pinalitan ba yung batas? Sagot? No. Ang pinalitan, repeal. Ano pinalitan? Ang dinagdagan, amen. Bakit? Kailangan mag-create ng para-teachers. Everybody, kailangan mag-create ng? Kasi may mga lugar sa Pilipinas, yung Republic Act 7836, pinagbawal niya magturo ang walang lisensya sa government. Ang problema, may mga lugar ng mga schools na walang mga nag-a-apply na teachers. So, nag-create sila ng para-teachers. Hindi sila pumasa sa board. Tama? Pero ang board rating nila, 70 man lang. Okay, bibigyan ba sila ng license? No, bibigyan lang sila ng special permit. Everybody, ano bibigay? Bibigyan lang sila ng special permit. Pangalawa, nag-declare ng inactive teacher. Everybody say? Inactive. Yan yung mga teacher na 5 taon walang ginawang teaching. So, kailangan nilang bumalik sa school. Tama? Babalik ka sa school, kailangan mo ng 12 units. Ilang units? 12 units. Mag-aaral ka uli ng content at saka ng pedagogy. Uy, ayos! Alright. Now, let's go to number 2. Uy, ang baba daw, 2010. Totoo to. Witness kami dito. Sobrang baba ng BEd at saka BSEd. Alam niyo, nakakatuwa guys. Tuwa-tuwa kami kasi nakatulong kami sa pag-angat ng passing ng LEP. Ramdam na ramdam namin yan, lalo na sa Mindanao. Alam niyo, kung alam niyo lang ang trabaho namin. Like, alam mo, kwento, sa Monday, pupunta akong Katarman. Tapos after that, 4 hours trip, papuntang Katbalogan. Tapos 3 hours trip, papuntang Tacloban. Sabi ko, pwede bang papuntahin nyo na lang sila sa isang lugar? Hindi po pwede kasi sobrang hirap po nila, wala silang pamasahe. Ganun. Tapos sila ako magkaklase sa gymnasium, walang aircon. Sasando nga lang ako at mag-shorts pag nagturo. Mainit daw. So, ganun. Pero nakatulong naman kami. At saka ang goal natin, inuulit ko, ang goal natin is not to pass. Ang goal nyo is line of 8. To be competitive. Okay? Line of 8. Kaya natin ang line of 8. Okay, now, mababa daw masyado yung performance. Ano daw dapat gawin? Atagal muna tayo ng kahit gawin mo, hindi nagagaranti na tataas ang passing. Ano tatanggalin natin? Letter P. Tanggalin natin. Anong pakialam ng tuition fee? Di ba? Okay. Magtatanggal pa tayo ng isa. Tanggalin natin ng letter C. Pag nagkaroon tayo ng selective admission, malaking problema natin. Baka walang mag-teacher. Walang mag-qualify. Letter A, sabi ng letter A, Palitan daw, gawing objective setting kesa TOS pag gagawa ng exam. Question, kaya ba natin gumawa ng exam na walang TOS? Hindi possible ang letter A. May TOS ba ang LEP? Yes. Anong TOS ng LEP? Yung NCBTS. Everybody, anong TOS niya? National Competency-Based Teacher Standards. Okay? Pag sinabing competency, knowledge lang ba yun? Sagot. Dapat may skills at attitude yun. Ine-expect nyo ba sa exam na mayroong tanong about skills and attitude? Kasi ang minimension niya competency. Pag sinabing standard, minimum ba yun o maximum? Minimum lang yun. Hoy, tama. Minimum lang ang standard. Tanong, magtatanong ba sa board exam kung marunong ka maging principal? Sagot. No, hindi ka tatanungin. Bakit ang ine-expect lang niya yung entry competency bilang teacher? Yun ang magic ng NCBTS. Ang NCBTS is aligned with the TEDP. Everybody say TEDP. Teacher Education Development Program. Everybody say.
Okay, yan yung mga developments na nanggaling sa EDCOM. Kasi ang pangit ng result ng EDCOM, pag-usapan natin mamaya. Okay? Now, ang sagot dito syempre is letter D. Kailangan i-review ang existing education curriculum vis-a-vis the TOS. Alright. Now, ang gumawa nito, baka lang itanong anong ibig sabihin ng PBE. Ang ibig sabihin ng PBE ay Philippine Business for Education. Philippine Business for Education. Alam mo, Vanessa, kung sino ang executive director nito? Si Dylan. Top notcher ng CBRC. Si Dylan De Losa, number 2. Siya yung executive director, na-meet ko nung isang araw. Nakakatuwa lang. Alam mo yung CBRC kung saan nyo sila nakikita. Sobra. Alam mo ito yung sinasabi, anong nirecommend nila? Isara daw ang school na purang performance ng 5 years. Wow. Daming saradong school pag nagkataon. Tapos dapat daw magkaroon ng pre-college screening. Parang NCEE for teachers. Yun ang mga recommendation. Tapos dapat daw mag-usap yung DepEd at saka yung board kung ano dapat ang itinatanong sa board. Yun ang mga recommendations. Because they made a study. Result nila itong 2010 study. Okay, number 3, EDCOM. Everybody, 1990 EDCOM. Everybody say. 1990 EDCOM. Ito yung Congressional Commission on Education. Yan ang ibig sabihin ng EDCOM. Ito yung kinreate nun. Ang pinagawa, pina-review at pina-assess ang Philippine Educational System. Ito ang mga advocates nito, sila Angara. Kay si Senator Angara. Now, ano daw yung dahilan? Ano daw nangyari? Ang conclusion, declining quality of education in the Philippines. Bumagsak daw ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Tandaan nyo, pag tinanong kayo about EDCOM, lahat ng pangit, tandaan nyo. Nandun. Just to give you a rundown ng mga kapangitan, wala daw investment sa education. Wala daw access sa education. Mabilis ang dropout rate mataas. Mababa ang achievement. Yung daw special needs, neglected. Hindi nyo kailangan sa ulo yung lahat yan. Basta lahat ng pangit, nandun. Nakita nila. Okay? Meron daw problema, pang mayaman lang daw ang magandang quality ng education. Tapos, inadequate ang science and technology. Ineffective daw ang values education. Okay? Tapos, pag ang bilingual education daw nakaka-apekto sa learning. Okay? At ito ang maganda, conclusion. Meron daw job mismatch. Everybody meron? Mismatch. Naging irrelevant daw ang education. Irrelevant daw ang education. Incompetent daw ang training and instruction. Ineffective daw ang organization. So tandaan nyo, pag EDCO, huwag nyo sa uluhin. Tandaan nyo lang lahat ng pangit na pwede nyo isipin nandun. Okay. Now, ano kaya dito ang punot dulo ng lahat? Alin sa number 3, ang kahit ibigay mo, kahit nandyan, hindi necessary na mag-i-improve ng quality. Ano sagot nyo? Letter B. Uy, tama? Maski taas mo ang salary ng teachers, it doesn't follow na magkakaroon ng improvement. Uy, tama? Okay. Anong pinakang suma total ng lahat ng to? Letter D. The answer is letter D. Low investment and poor management. Low investment and poor management. Alright. Now, natatandaan nyo ba ang Philippine Constitution? Uy, natatandaan nyo kung anong article sa Philippine Constitution na may kinalaman sa education? Article 14. Uy, Article 14. Naalala niyo ba, ang edukasyon ba ay free? Yes. Ang elementary ba ay free? Yes. Ang high school ba ay free? Yes. Ang senior high school ba ay free? Yes. Kaya may voucher. Okay, yun ang wisdom behind the voucher. Tanong, ang basic education ba sa Philippines ay free? Yes. Sagot? Yes. Okay. Ang elementary ba ay compulsory? Yes. Ang high school ba ay compulsory? No. So, ang basic education ba sa Philippines ay compulsory? No. Bakit? Hindi compulsory ang high school. Uy, tama. Okay, tatandaan nyo, another thing, is education a right? Is education a right in the Philippines? It is a right. Pero tandaan nyo, may right din ng schools. Uy, tama? Ang right ng school, academic freedom. Everybody say. Lalo na ang tertiary education, meron silang right to academic freedom. Everybody say academic freedom. Everybody look at me. Academic freedom. What to teach. Who to teach. How to teach. Whom to teach. Yun yung apat. Ano sabi ko? What to teach. Who to teach. How to teach. Whom to teach. Yung whom to teach, pwede mamili ang school kung sino tatanggapin niya at sino qualified sa school niya. Okay, clear? Yun namang what to teach curriculum. Meron lang basic curriculum, pwede dagdagan pa ng school. Yes. Basta sundin mo yung basic, pwede siyang dagdagan ng school. Kaya nga standard ang curriculum. Uy, tama. Sinong namimili ng teacher? School.
Tapos how to teach, yung instruction, pwedeng i-design ng teacher. Tandaan nyo, academic freedom is not only applicable to schools, applicable din siya sa teacher. Ang teacher, meron din siyang right to academic freedom. Alright. Tapos sabi natin, allocation. Ano daw dapat ang pinakamalaking allocation ng government? Education. Pinakamalaking budget niya should be education. Tama rin naman kasi sobrang daming batang nag-aaral. Alright? 10% of the Philippine population is under 5 children. Imagine? Yeah? Under 5. Ang laki. Napakalaki ng napaka-young ng population ng Philippines. Okay? Ay, ako ba tinitignan nyo doon? Sige. Yun. Tapos, tatandaan nyo, di ba trifocalized ang education sa Philippines? Everybody say trifocalization. Di ba meron tayong DepEd, may CHED, may TESDA? Uy, tama? Ang senior high school, under saan? Sagot. DepEd pa rin, kasi high school. Uy, tama. Pero pag-graduate mo na senior high school at TechBo, ikaw ay dapat NC2. Uy, tama. Pag TechBo ang track, under saan ang high school? No, DepEd pa rin. Ang TESDA lang ang mag-a-assess. Okay, clear? Ang TESDA lang ang mag-a-assess. Natural, magastos ang education kasi trifocalized. Okay? Ano ang pinakamataas na tao sa DepEd? Ang tawag? Secretary. Sino ang current secretary? Briones. Sino ang pinakamataas na tao sa CHED? Chairman of the Commission. Sino si Patricia Licuana? Anong tawag sa pinakamataas na tao sa TESDA? Director General. Uy, tama? Si Secretary Mamonjong. Ang pangalan niya Mamonjong. Okay. Anong law ang nag-create ng DepEd? Republic Act 9155. Everybody say 9155. Tandaan nyo lang yung principal 9 letters. Ang principal pang DepEd. Uy, tama? 9 letters, isang principal sa bawat school, DepEd Elementary High School. Okay, 9155. Anong law ang nag-create ng CHED? 7722. Anong law ang nag-create ng TESDA? 7796. Uy, ayos. Yan yung mga laws. Huwag yung soloin lahat ng laws. Hindi masyado makakatulong sa inyo yun. Okay. Now, tapos ano pa tatandaan natin? Pin-provide ng Constitution ng non-formal education. Non-formal and informal education. Kaya meron tayong ALS. Meron tayong? Pag tinanong sa board exam, ano dapat ang concentration ng ALS? Dalawa. Literacy and life skills. Everybody say? Literacy and life skills. Basta't ang mahalaga sa ALS, marunong magbasa, magsulat at magbilang, hindi maloloko, at merong life skills. Anong life skills? Kung siya'y mangyan, marunong siyang magsaka, mabubuhay siya, at hindi siya mangmang. Yun ang importansya. Yun ang importante. Sa MDG, Millennium Development Goal, ang target nun ay primary education. Everybody say? Primary education. Say that, primary education. Say that again. Primary. Ang primary education ba ay elementary? Sagot. Equivalent ba ang primary education sa elementary? Yes or no? No. Ang primary education is the first 5 years in school. It's the first 5 years in school. Kaya di ba may primary, may intermediate? Uy, di ba? Tapos may secondary. Tapos ngayon may senior high pa. Okay. Ang kasi sa MDG na ngayon ay SDG, Sustainable Development Goal, we have to sustain the goal. Okay? Because it ended in 2015. Ang target nun is primary education. Dapat daw lahat ng bata ay nakatungtong ng primary. Natapos ang primary education. Yun yung EFA, Education for All. Everybody say? Alright. Now, tapos ang non-formal, tandaan ninyo ha, literacy and life skills. Everybody say? Literacy and life skills. Okay. Now, tapos tandaan nyo, cultural preservation. Everybody say? Cultural preservation. Sinigurado ng Constitution na yung kultura ay tuturo sa Pilipinas. Sa school. Okay? Kaya yung mga makabayan, yung mga folk dance, part yan ng curriculum lagi. Hindi pwedeng mawala yan. Okay. Tapos, national language is Filipino. Uy, tama? Pero ang medium of instruction shifts from Filipino in English. Uy, tama? Pero sa K-12, grade 1 ay mother tongue. Uy, ang grade 1 ay? Mother tongue. O yung iba, alam nyo, ang final coaching, talagang alam nyo na lahat halos. O, pero yung mga first-timers dito, yung first time umupo dito, I'm sure, nawiwid lang kayo sa mga pinag-uusapan dito. Habol lang ha, habol lang. I cannot be slow for you. Okay, you have to catch up.
Okay, mother tongue. Hanggang grade? Hanggang grade 3 is mother tongue. Alright? Anong purpose nun? Kasi yung thinking has a language. Yun ang explanation. Everybody, thinking has a language. Yung batang pumasok ng grade 1, nag-aaral pa lang mag-isip yun. Okay? At yung language sa pag-iisip niya, yung mother tongue niya. Yun yun. Kaya dapat, huwag mo munang i-disturb yun. Hayaan mo munang ma-master niya yung thinking using the mother tongue. Tapos saka mo siya i-shift. Yun ang logic nun. Question, is the K-12 created by law? Sagot. Anong law yun? Everybody, 10, 5, 3, 3. Okay, wag kakalimutan yun. Now, number 4. Let's go number 4. Tatandaan nyo, school hindi pwedeng pag-aari ng foreigners. Oy, ang majority dapat ng honors ng school are Filipinos. Alright. Now, at tatandaan ninyo kung international school, dapat ang aliens should not exceed 1/3 of the population. Okay, kung international school, bawal na lalampas ng 1/3 ng population ay foreigners. Dapat ay Pilipino kasi nasa Pilipinas. However, may exemption to the rule. Yan yung letter D. Children of diplomats and their dependents. Did you answer letter D? Yes. Okay, number 5. Meron daw right din sa entrance of admission of students. Yung sinabi ko na kanina, ano yun? Academic freedom. Okay, napag-usapan na natin kanina academic freedom. Okay, what to teach, who to teach, how to teach, and whom to teach. Alright. Sa teacher, ang teacher ba may academic freedom din? Yes. Sagot? Yes. Lalo na sa research and publication. Everybody saan? Research and publication. Kung may gusto kang gawing research, academic freedom mo yung pwede mong gawin. Okay? Kung gusto mong i-publish ang work mo, karapatan mo rin yun. Okay? Tapos ikaw may-ari ng classroom, guys. Minsan tinanong sa board exam, yung principal mo na nag-observe sa'yo, ayaw nang tumigil sa pag-take over ng class mo. Ano daw ang gagawin mo? Ang best answer doon sa question na yun in the past board exam is, in a nice way, sabihin mo sa principal na you would like to take over your class. Okay? Next. Alright, let's go dapat daw number 6, dapat daw merong mga assistants, scholarship programs. Sino ba? Ang labanan ba dito sa scholarship ay labanan ng talino o labanan ng kaawaan? Talino. Okay? Hindi ito paawaan. Ang sagot dito ay labanan ng talino because education invests on people who will be educated. And that's letter B. Did you answer letter B? Yes! Hindi kayo gagaya doon sa iba na ang contest, kantahan, pero ang nananalo yung pinakang kawawa. Di ba? Ba't ganun sa Pilipinas, no? Pag ang contest, kantahan, kailangan ipakita ang buhay at kung sino yung pinakang kawawa, yun ang nananalo. Di sana kako ginawa na kayo na tawag ng kaawaan. Ganun dapat, Ganun dapat ang labanan. Okay, number 7. Language medium. Ano daw ang nangyari? Anong gagawin mo? Pag ang mga estudyante mo ay napaka-diverse ng cultural backgrounds, I'll give you an example. May estudyante kang Ilocano, Kapampangan, Bisaya, at kung ano-ano pang dialects. Anong gagawin mo? Letter? What is your answer? I want you to say the letter. What letter? May sumagot ng C, English and Filipino? Hindi daw. Sino sumagot ng D? Taas sa kamay. So yung teacher dapat marunong ng iba't ibang dialects? The answer is letter B. That's the reason why I have national language. Because the national language is Filipino. It's the official instruction. Di ba? Alright. Guys. Yung letter D is your answer. Sa totoo lang, sino sumagot ng letter D? Taas sa kamay. Letter D, inisip nyo kasi multilingual. Okay, that's okay. The classroom becomes multilingual. But ang tinatanong kasi dito is by way of language medium, you will not use one. You will not use multi. You will use the common, which is the national language. Everybody say LGU. Local Government Unit. Uy, tama. Pag nakita nyo ang salitang devolution, everybody say, devolution, ibig sabihin na devolve sa local government. Okay, because we have the local government code. Alright. Now, bakit? Pag tinanong sa board exam, sino ang chairman ng education board, ng city, mayor? Sino ang chairman ng provincial education board? Governor. Laging sila ang chairman. Bakit ba lang sila ang chairman? Para sa kanilang donation? O para mag-provide sila ng security? O para sa kanilang pondo? Ano sagot nyo? Pondo. What's the answer? Letter? Letter D. How many answered letter D? Taas kamay. O yung iba, ano sagot nyo? O ayaw nyo bang tumataas ng kamay? Sabihin nyo lang sa akin, mabilis ako kausap.
Okay lang na tumaas kayo ng kamay. Anong sagot ng iba dito? Letter C. Security? O di sana kumuha ka ng security guard. Local government lang, yung iba naman donation. Okay, sumagot C. Sino sumagot ng C? Taas ang kamay. I-generalize nyo. It's funding. Alright, number 9. Marami daw out of school youth and unemployed sa community. Paano makakatulong ang school? Magtanggal tayo ng isang bagay na imposible magawa ng school. Letter? Job fair? Hindi pwedeng gawin ng school ang job fair? Pwede bang gawin ng school ang job fair? Pwede. Anong hindi pwedeng gawin ng school? Boy, kaya mong i-hire lahat ang teaching personnel? Everybody look at me. Something is wrong with the way you think. Kung tumanong ka ng letter C, hindi mo dinaanan ng letter B, malaki problema mo. Tumatalon ka. I will remember, I'm a metacognitive teacher. Okay, I'm not here to teach you content anymore. I'm here to correct the way you think. Is that okay with you? Yes. All the contents are already in the books of CBRC. It's already there. I'm here because I would like to correct the way you think. I think that's my gift. Okay? Hindi paramihan ang alam ang board. Pagandahang mag-isip ang board. Mula ngayon, pag tinanong ko, mag-i-eliminate, we'll start with A. Pag nalampasan mo ang A at B at tumalong ka sa C, something's wrong with the way you think. You have to think through a usual process. Okay, kaya bang gawin ng school ang letter B? Sagot? Ulitin ko, tanungin ko, kayo ba gusto niyo pa mag-interact sa akin? Makakatulong ba yun sa inyo? So sinasabi ko sa inyo, madali akong kausap. Pwede ko mamaya, ratsatahin ko na lang ng letter. Tapos siya rin 30 minutes, tapos magkwentuhan tayo, mag-concert tayo. So I want to interact with you, you better interact with me. Okay, ang letter C, kaya bang gawin ng school to? Bakit mo naman gagawin PTCA? May member mo silang lahat? What logic? Ang A ba pwede niyang gawin? Ang D ba pwede niyang gawin? Ano ang mas may kinalaman sa school, A or D? Yun ang rationale doon. Hey, letter A, kaya mong gawin, fine. Pero hindi mo trabaho ang gumawa niya, gumagawa ng Department of Labor. Tama? Okay. Number 10, bilugan niyo ang salitang vision. Everybody say vision. Mission. Core values. Okay. Everybody say vision. Vision is the ideal state of the future. Everybody, vision is the? Yan yung gustong gawin ng school. Okay. Minsan ang bulok-bulok ng school, pagkabasa mo to be the number 1, sabi mo, number 1, bulok-bulok ng school. Yun ang pangarap ng school. Tama yun. The school wants that in the future. Ideal state of the future. That's where they are going. Mission is why you're going there. Anong mission mo? Bakit? Bakit kayo papunta doon? Core values refers to the guiding principles. Ang school dapat may vision, mission, core values. Okay, tanong. Ito ba'y para lamang sa mga flyers, sa mga interview sa media? Okay, ito ba'y continuously nire-review, nare-revise ng committee? No. A vision statement usually will run for 5 to 10 years. Hindi siya reviewed continually. Okay, ito ba'y ginagamit sa action research for change? Or alignment of all the programs and projects? Did you answer letter D? Tasa kami ng letter D. Okay, very good. Okay, pag pinag-usapan ng research, everybody look at me. Ako lahat ng nag-flip-flop ako, alam niyo naman yun, di ba? Pag may nakita akong word, nagsishift ako doon. Everybody say research. Dalawang klase ang research, isang basic and applied. Everybody say. Ang basic ang hinahanap niya knowledge. Anong hinahanap ng basic research? Ang applied research, hinahanap niya solution. Anong hinahanap niya? Okay. Ano naman itong applied action research? Ang action research, i-implement ka ng solution habang nagre-research ka. Hoy, maliwanag? Hoy, maliwanag? So, ang action research ba ay, palagay nyo, ay basic or applied research? Sagot. Applied research siya because it's looking for solutions. Okay ba tayo dyan? Alright. Number 11. Meron daw ditong silong converted to a classroom. May pinag-uusapan tayong church? May pinag-uusapan tayong syudad? Pero pustahan tayo, may sumunod dyan ng letter D. Ang sabi ng utak ng letter D, ganito ang sabi ng utak ng mga tagang letter D. Sabi nila yung silong, yan ang setting sa rural village. Ang sagot ko dyan, rural village school. Ganun sila mag-isip. Alam niyo, sabi nga, marami kanina nag-advise, simplehan niyo lang mag-isip. Ang sagot lang dito, simple. Letter C, it's the school-home connection. Sino sumagot ng letter C, taas ang kamay?
Pero kung saan tayo, may ilan dyan tangan sa likod letter D. Yung letter D, nagmamatalino yun. Okay, nagmamatalino. Everybody look at me. Huwag niyong lalabanan ng patalinuhan ng board. Matatalo kayo. Sakyan niyo siya. Follow the line of thought and it will help you. Gusto ng board pumasa kayo. Okay? Hindi nila kayo nililito. Sakyan niyo lang kung paano sila mag-isip. Okay? Now, number 12. Sinagot ko ng number 12. Letter A. Okay, number 13. Kayo ba napaggalingan nyo na ba yung pre-service? Sagot. Okay, ang in-service ang kinukuha ito. Ito yung training pag-hired ka na ba o bago ka i-hire? Pag-hired ka na. Kaya nga in ka na, di ba? Okay, ano daw ang nag-i-embody nito? Sagot letter A. Teacher Education Development Program. Alright, number 14. Okay, facilities daw ay nakaka-apekto sa moral ng mga new teachers. Kaya dapat daw mas maganda naman to, pagandahin ito. Ano daw ang policy that governs the assignment of physical facility? O, ano sagot nyo? First come, first serve? Seniority basis? Ano, position or needs? Needs. Needs ng students. Needs ng students. Pag wala yung needs ng students, tandaan nyo, everybody look at me. Pag pinag-usapan ng resources, everybody say resources. At tinanong sa inyo, saan naka-base ang resources na pipiliin mo? Sagot, objectives. Saan? Saan? Okay, ang example nga natin dito. Kung ang objective mo, yung bata makagawa ng tula tungkol sa pagbibisikleta, kailangan mo ba ng bisikleta? Sagot. Kailangan ng bisikleta? Ang goal mo, ang objective mo, makapagsulat siya ng tula? Kailangan niya ng bisikleta? Sabi niyo ba, mas? Sabi niyo ba, yes! Kasi mas madali siya kumuha ng tula pag marunong siya magbisikleta. Wow. Sige, pag bisikletahin mo yung bata, pagkatapos yung bisikleta, pagawin mo ng tula, ewan ko kung may oras ka pa, number 2, ewan ko kung may lakas pa yung bata. Oh, do you understand? But if your goal is to make the child ride a bicycle, do you need a bike? Okay, so ano, pag tinanong sa boarding exam, ano, nagdi-define ang need ng choice mo for the resource that you will use in the classroom? Sagot? Objective. Go back to the objectives. Alright. Pag gagawa ka ng test, saan ka babalik? Objectives ka rin. Pag nag-evaluate ka, saan ka babalik? Objectives pa rin. Pagpasok mo sa classroom, anong daldala mo? Objectives pa rin. O, di ba? Puro objectives siya. Alright, new teacher. Ano daw makakatulong sa new teacher para maklarify niya? Alin? School's goals and responsibility. Early in the first year. Nasa curriculum ba yun? Sagot. Wala sa curriculum yun. Ang curriculum, meron daw goals and responsibilities ng school? O, yung iba nagmamatalino, oo, nasa introduction niya ng curriculum. Wow. O, student handbook, nandun ba yun? Pwede, pero yung estudyante ka ba? No. Kung yung estudyante, binigyan ng handbook, bakit ang teacher walang handbook? Uy, tama? Ano, principal's memorandum? No. Pag memorandum, singular, plural. Uy, memorandum, singular, plural. Singular. Yung iba na paisip, sabi nila, ano nga ba? O, anong plural ng memorandum? Memoranda. Uy, di ba? O, yung iba sabi, ayun ba yun? Ba? Ano sagot nyo? Letter D. Orientation. Did you answer orientation? This is also known as induction. Everybody say. Induction. Say that again. Induction. Okay. What is the overall stream? Bakit ang teacher ay fulfilling sa ang role nyo? Because of, dahil sa merits and promotion? Dahil saan? Lifelong career. Once a teacher, always a? Always a teacher. Lagi na lang gano'n. Kahit saan ako pumunta. Mamaya makikilala ninyo yung mga tao sa likod ng pelikula. Nakilala niyo ng isa, si Aya. Nandito rin yung Aita. Nandito rin siya. Tapos nandito yung teacher na ayaw tumigil magturo. Si Ma'am SP. Basta you would love it. Ay, mamaya ha, pag tapos yung manood, hashtag tayo. Hashtag maestra. Hashtag maestra. Tapos, hikalat nyo. Kasi sa June pa namin ito ipapalabas sa sinihan. So, may mga advanced screening. Sino dito mga teachers na sa school? Paki-refer nyo naman sa mga schools nyo. Baka gusto mag-advanced screening. May fundraising. Pwede siyang gamitin fundraising. O pwede nyo gamitin negosyo. Makipagnegosyo kayo sa amin, ha? Ano, serious? Kasi pwedeng ikaw mismo ang mag-produce, mag-screening. O magkakaibigan kayo mag-screening sa school nyo, pwede yun.
Pwede yun. Bago mag-June. Kasi pag nasa sinihan na yan, wala na. Nasa sinihan na yan. So gamitin natin habang wala pa. Okay? Pang-international daw. Number 17. Ang teacher daw is looking at problem as opportunities. Maganda ba yun? Maganda ba yun? That the problem is converted to opportunities? So anong karakteristik na hinahanap mo? Karakteristik ng magaling na teacher o bobong teacher? Magaling na teacher. Magaling ba yung responsive sa problem solving? Magaling ba yung alert for possibilities? Tanong, ang teacher bang problem solver ay dapat open-minded o close-minded? Open-minded. Pag meron kang strong defense sa tradition, ikaw ba'y open or close-minded? Close-minded. Maganda ba ang number 3? No. Ang sagot dito is 1 and 2. Pero iba sa inyo sinagot dyan 1, 2, and 3. Umamin. Sino sumagot ang 1, 2, and 3? Taas sa kamay. Ang tradition hindi nakakatulong sa pagiging open-minded. You have to be open. Okay? Alright, number 18. Best description daw of full interest and enthusiasm in the work of teaching. Ikaw ba pag may knowledge, may full interest and enthusiasm na agad-agad? Sagot. Ang full interest ba tsaka enthusiasm na may kinalaman sa senses? Sagot. Wala. Yun yung perceptiveness. Perception, perceptive. Pag perceptive, ikaw yung observant. Uy, tama? Ikaw ay observant ka, perceptive ka. Yun ang point doon. So, hindi boy, hindi dog. Ano to? Responsiveness or sensitivity? Responsiveness. Okay, everybody, pag tinanong sa board exam, what is the proof of learning? Ano sagot nyo? Change. What is the proof of learning? Change. Change is the proof of learning. Okay, ang teacher may change agent? Sagot. Okay, ang tinatanong dito, what can be expected from the teacher's role as a community change agent? Sinong tinitignan? Sinong kinakarakterize dito? Yung community or yung teacher? Sa tanong. Uy, anong kinakarakterize? Teacher or community? Teacher. Okay, pwede ba mag-isagot ang letter A? Social service? No. May social worker. Kaya may social worker yun. Bringing government closer to the people. Ano ka, kapitana para gawin mo yan? Di ba teacher ka, dalawa lang yan. C o D lang ang pwedeng sagot. Uy, ano sagot nyo? C or D? How many answered C? Taas sa kamay. How many answered D? Taas sa kamay. Binabalik ko ang tanong, sino ang kinakarakterize dito? Teacher or community? Sagot. So, ano tamang sagot? Ano? Pwede bang sagot ang D? Ano sabi ng letter D? Kinakarakterize ba niya yung teacher? Sagot? Yes? No. So, yun ba ang sagot? Ang tinatanong ay teacher. Uy, tama. So, ang sagot ay letter? Sino sumagot ng letter C? Maraming mali. Ang sagot yung D, no? D is the result of that intervention which will characterize the community. Hoy. Everybody look at me. Kung anong tinatanong, yun ang sagutin niyo. Letter D is the best answer. D is the best answer. If the question is the community. Pero ang tinatanong ay teacher's role. Uy, tama. Yung role ng teacher na relevant siya. Yun ang tinatanong. Uy, maliwanag. Ay, nako. Change agent, ang teacher ay innovator. Everybody say. Say it again. Everybody look at me. I-differentiate natin ang creativity and innovation. Look at me. Pag sinabing creativity, everybody say creativity. Ang creativity, something new. Pag innovator, you improve on what is already there. Okay? Creator, creativity, innovator. Alright. Now, sino daw ang link ng teacher, ng child, and the curriculum? Of course, link is the teacher. Pero pag tinanong, sino ang pinakamahalagang tao na pag wala siya sa classroom, walang learning? Sigod? Students. Alright. Tanong, number 21. Pag ba teacher nagpapa-check up, makikinabang yung teacher? Makikinabang din ba ang school and community? Oo, kasi kung wala yung teacher, may problema ang school and community. Tama? May pakinabang ba doon ang learner? Oo, kasi kung teacher niya wala, di walang teacher. O kaya pag ang teacher niya may TV, di lahat sila may TV. Tama? So the answer is letter D. Tanong, ang medical examination and treatment ba ay voluntary or compulsory? Sagot? Compulsory. Ito ba ay free or may bayad?
Free. Paano daw kung wala? Once a year, by the way to. Once a year. Gano'n ka frequent? Ito ay nasa Magna Carta. Everybody nasa? Tandaan nyo, 4670. Everybody say. 4, wage. 6, salary. 7, benefit. Okay? Pag merong wage, salary, at benefit ang teacher, zero problem ko sa kanya. Tandaan ng Magna Carta is a socio-economic law. Everybody, Magna Carta is a? Okay, socio-economic law. Sinigurado niya na ang teacher ay maganda ang, everybody say, security of tenure. Everybody say. Security of tenure. One more time. Security of tenure. Uy, alam niyo lahat ng bumagsak na na-meet ko, bumagsak, sir, bumagsak po kami. Pag bumagsak ako, may standard question ako. Kasi gusto kong mabalidate. Nung nag-lecture ako, inantok ka. Sagot nilang lahat. Ang common denominator ng lahat ng bumagsak sa board exam, yung nung nagle-lecture ako, inantok. Yung inaantok dyan, may premonition na. Nagbabanta na. Concern ka ba sa katabi mo? Sabi mo sa katabi mo, partner, concerned ako sa'yo. Binibigyan mo kayo ng karapatan na kurutin ang utong ng katabi mong inaantok. Ha? Serious, may inaantok dito? Alam mo, may inaantok ako dapat yun. Ha? Masigla? Good. Hindi. First, I couldn't remember anymore the last time I rode the bus. I can't remember anymore. But I rode the bus last night. Alam niyo, pinaka-komportable kong way, lilipat ako ng alas 8, naalala ko ng 9, dadating ako dito ng 10, nandito na ako ngayon. Kaya lang yung 2 hours inaalala ko, sabi ko, I wanna be here, I wanna be with you. So, sabi ko, sige, I'll take the bus. Sabi nung partner doon, Sir Carl, kukuha kami ng car, dadaling ka. No, mas safe ako sa bus. Kasi mataas. Sabi, Sir Carl, ano mas gusto mo? Victory o Florida? Anong difference? Ang Victory, mabagal pero safe. Ang Florida, mabilis pero delikado. Sabi ko, I'll take the delikado, basta mabilis. Yung tinake namin ni Ses. Tapos nandun kami sa dulong-dulo, ginaganon kami nung ano. Di ba ganun ang bus, mga ganun sa likod? Hindi ganun kami ng ganun. Basta tinulog ko, wala akong pakialam. Kaya okay. Makatulog naman ako ng mga 6 hours. Happy na rin. Tsaka kahit ano gagawin namin, mag-top lang kayo, please. Oh, please naman. 35 ang i-break ko, please naman. Parang mas gusto ko pa mag-top kayo kaysa gusto niyo mag-top kayo eh. Gusto niyo mag-top? Number 1 naman, please. Number 1, ha? Ayusin natin to. Kaya natin to. Kaya natin. Maniwala kayo sa akin, kaya natin. Narinig nyo sa kanila, madali ang board. Pinag-uusapan na natin ngayon sila. Alam niyo ba pinapatawag ako ng PRC? Tumawag sa akin, Secretary Sir Carl, papatawag ka daw. Bakit? Naka-online ako, tanggalin mo muna. Okay, biniro ako. Tatawagin ka daw. Bakit? 80% daw ng tinanong sa board, galing sa pre-board mo. Kako, teka muna. Anong date kayo nag-exam? September 25. Anong date ako nag-pre-board? Hindi ko alam. September 5. September 5 ako nag-pre-board, September 25 kayo nag-exam, 20 days ahead ako, tapos ako nangopya sa inyo. Sige, patawag nyo ako, ipaliwanag nyo sa akin, ba't nangongopya kayo ng pre-board ko? Nangongopya kayo ng pre-board ko, tapos ako patatawag nyo? Napaka-imposible, wala pa nga sa printing press, nung nag-pre-board ako, wala pa nga sa printing press yung board nyo, tapos ako nangopya. Okay kayo? Sige, tawagin nyo ako. Paliwanag, I'll bring my lawyer. Bisa ka gano'n. Tapos paliwanag nyo sa akin. Sabi nila. Tapos after 1 week, mapatawag niya pa ako. Hindi na daw. Wala daw kaming sagot sa tanong mo eh. Pero guys, don't expect na pareho. Don't expect na. Ang i-expect nyo na kaya nyo siyang i-attack. Yung gagawin natin today, in the next 4 days, we're doing the process of eliminating the distractors. And I think it will help you a lot. Sinong gano'n na magsagot? Yung nag-i-eliminate na. Sino may mga dalawang X's? Na gano'n. May dalawang X lagi. Yun. Yun ang sikreto ng top notcher. Ay, tanungin nyo yung mga yun. Top notcher, ready ha? Top notcher, pag break, lalabas. Tapos, pagawa nyo na lahat pag kanila.
Oo, lamas-lamasin nyo sila. Magpatasa kayo ng mga lapis, magpahalik kayo, gawin nyo lahat. Oo, gahasain nyo yung mga top-notcher. Nakaka-relate kayo sa top-notchers, no? Ganun lang sila, simpleng tao lang. Kita nyo, niloloko-loko lang, ano ba, biro-biro lang. Simpleng tao sila. Okay, hindi ba magaganda talagang school? Kasi di ba hindi na namin naparating. Pero may mga school na tipong Partido College. Sabi nyo, saan yun? Yung mga ganung lugar na tipong hindi mo alam kung nasa yung school nila. UP, alam mo yan. Mariano Marcos, alam mo yan. Tarlac State, syempre sa Tarlac yan. Alam mo naman lumipat, di ba? Pero kita nyo guys, di ba simpleng tao, di ba napansin nyo, napakasimple? Kayo pa ba? Kayo pa ba? Sino nagsabi, ito ha, sino nagsabi sa sarili niya kanina, next season nandyan ako? Sinabi niya? Yung hindi nagsabi, di mamaya ibabalik ko sila, tapos sabihin niyo na. Ano yan? Ano yan? Pagkain niyo? Prince, lahat ng top-notchers lalabas mamaya pag-break, ha? Waiter ka, waiter. Prince, ano pakaramdam na nahulog ka doon? Masakit? Anong tumama sa'yo? Yung ano mo? Oh. Anong nangyari? Nawala. May sugat. Yung ano mo? May sugat ka. Ayos lang yan. Si Algie. Ay, Algie, tayo ka. Si Algie, teacher to. Sa kanya kayo makipag-usap kung gusto niyo pagkakitaan ng maestra. Ito, Algie, kaway ka. Kamukha ni Maha, di ba? I'm serious ha. Yung mga PTCA officers, yung mga may schools, baka pwede nyo ibenta, kayo maingay, may commission. Baka pwedeng dalhin sa school nyo, you have to look for Miss Algie. Algie Gamboa in Facebook. Tapos siya mag-a-arrange, ha? Okay, alam niyo kung bakit? Kesa pakitain ko yung SM, kayo na kumita. Ang laki ng kikitain kasi ng SM. Pag ako pinalabas ko sa SM, 40% na lang matitira sa akin. Ibigay ko na lang sa inyo yun. Kesa ibigay ko sa iba. Diba? Ganun. Anyway, sige, tuloy na natin to. Number 22. Sandali. 4670. Yung magkakarta. Tandaan nyo, socio-economic yan. Ay, napakasarap baga ng buhay ng teacher. Ang teacher merong chok allowance. Lahat ng allowance meron kayo. Meron kayo cost of living allowance. Okay, tapos meron kayo, pag ita-transfer kayo, transfer allowance. Pag malayo tinitira mo, transport allowance. Di ba? May hardship allowance pa pag mahirap yung lugar mo. Tapos teacher lang ang kilala kong profession na merong pwede kang mag-leave para mag-aral. Tinatawag na yung sabbatical or sabbatical leave, di ba? Saan ka nakakita, naka-leave ka, nag-aaral ka, nagmamaster ka, nag-doctoral ka. Ito may request ako sa inyo. Ang pangarap ko balang araw, lahat ng teachers sa DepEd at sa mga schools at mga principal, puro Eagles. Gawin natin malaking sindikato ang Pilipinas. Pwede? Pwede ba after 5 years, dapat lahat kayo may masters? Kung wala pang masters? 5 years lang kaya. Actually, 3 years kaya nyo mag-master eh. Ibigin natin ang leeway, gawin natin 4 to 5 years, may master. Tapos kailangan in 10 years, meron kayong doctoral. Pag nangyari yun guys, yung 10 years, may doctoral ka, may masteral ka, wow. Wow. Hindi ako magtataka kung susunod na secretary ng Department of Education, Eagle. It will happen. It will happen. Ang mga susunod na superintendent, principal, kayo na yun. Pagbutihin nyo. Promise? Promise? Para pag tumakbo akong senador, kayo yung magdadaya. Magdadaya kayo ng mga, sige. Desidido na ako dyan, mga 5 years. Okay. Alright. So, marami masyadong ang teachers. In fact, ito, paano yung lugar na compulsory daw itong medical check-up na to, compulsory. Paano sa lugar na walang wala niyan. Ikaw, magpa-check up ka, i-reimburse dapat siya ng DepEd. Di ba? Pag tinanong sa board exam, anong advantage ng private school teacher ka versus disadvantage? Or anong advantage sa public school system sa private school employment mo? Ang sagot, security of tenure. Everybody say. Maganda ng sweldo, di ba? Gandahan nyo. Alam nyo, may kausap kaming director dati, on the spot, tinanong ko, mga superintendent, factor ba sa ranking ang board rating? Sabi nila wala sa criteria, pero of course. Actually, ganda factor yun. Paganda kayo. Yung ganda.
maganda. Hindi totoo. Aber ikaw man mismo. May nag-apply sa yung pangit versus maganda. Sino pipiliin mo? Mapera pangit ka rin, may sympathy ka sa kanya, di ba? Sympathize. Ano to? Kakampihan? Bumubuo ka ng kulto? Kaya mo sa tinanggap? Okay, 22. Self-appraisal. Everybody self-appraisal. Appraisal is evaluation. Tama? So that's self-evaluation. Okay. Meron Teacher Strength and Training Needs Assessment. TSNA. Pag nakita nyo TNA, Training Needs Assessment, pero nilagyan ng TSNA. Pakaitanong, ang hilig-hilig nitong board na ito sa mga acronym. Nasa NCBTS yun. Yung Teachers Strength and Needs Assessment. Laging meron yun. Kinakandak yun to gather data. Okay? Para ma-improve ang competencies ng teachers. Alam niyo ito, number 23, naku, ito lagi namin pinagdidibatihan, pero nagdesisyon na kami dito. Kasi ang tinatanong dito, immediate expectation. Everybody say immediate expectation. Pag sinabing immediate expectation, pagka-graduate mo, meron ka na nito. Yun ang sinatanong. Meron ka na nito pagka-graduate mo. Expected na lang meron ka agad-agad nito pag-graduate mo. Tanong, marunong ka na ba magturo pagka-graduate mo? Sagot. Then you can lead to change. Because you can be an agent of change. Because if you cannot be an agent of change, you cannot teach. That's the message of it. Letter B. Ikaw ba gutom na gutom sa growth and development needs? Kasi kagagraduate mo pa lang. Yes. Of course. You're motivated to know more. Ikaw ba marunong na ng learning process and meron ka bang principled understanding of it? Yes. Pero hindi na-expect sa'yo yung letter D. Tandaan nyo, wisdom comes from experience. Everybody say? Wisdom comes from experience. Kaya nga meron kaming ganito meron kaming slogan sa CBRC na don't look for the good job, look for a good boss. Ina-advocate ko yun. Si Algie, ang ganda-ganda ng trabaho niyan sa Kabanatuan. Nung nag-open ako ng marketing, nag-apply. Teacher yan. Kasi gusto niyang maranasan yung pagiging boss ko. Good luck na lang. Good luck naman. Yun, totoo yun. And si Janus, ang unang trabaho ni Janus sa CBRC, maniwala kahit hindi, ay RA. Maniwala kahit hindi, challenge ko si Janus, isang trabaho niya, mamigay ng flyer sa tapat ng PRC. Hindi pa siya masyado naguglutan nun, maitim pa siya nun. Pero ginawa niya yon. Kasi yun, part of their training. Yun. Tinan mo, si Aya, pinapunta ko sa Hong Kong mag-isa. Sir, hindi po ba ako mawawala doon? Marunong ka naman magbasa. Sir, kaya ko po ba yun? Tanga kapag hindi. Tapos pumuntang Disneyland, nagpa-picture lang sa gate. Kasi binulsa niya yung allowance sa for Disneyland. Katwira niya, magkapa-picture lang ako kay Mickey Mouse sa loob, ay perahin ko na lang ito. Mukhang pera talaga mapunta si Aya. Pero kung di naman si Aya in less than 1 year, nagpapagawa na ng bahay ng parents niya. Diba? Uy, masarap mag-top. Please, magkano kinita mo sa pagiging top notcher? Number 1. Magkano inabot? 100, di ba, sa La Union. Meron pa bukas? Magkano inabot? 300,000. Halos na, 300,000 just for being number 1. Di ba? Kita nyo yun? At forever nakatatak yun, pagiging number 1. Nasa TV Patrol pa yan, at nasa Soko, at nagsasabi. Si Aya, si Aya lahat ng TV shows halos. Napuntahan. Sa Kutunying, etc. Kasi maganda talaga yung story ni Aya, talagang pang mahirap, pang masa. Talagang dukha. Dukha. Pero kita mo naman ngayon, Daddy pa lang, kayamanan na, ha? Uy, nagawa niya naman si Aya. Kinampanya Kinampanya talaga. Okay, professional development. Alam niyo na to, syempre, letter C. Alam niyo, number 24, di ba? Letter D, I'm sorry, letter D, continuing professional growth. Kasi professional development programs. Tama? Alright. Now, gusto daw mag-develop ng teacher. Meron siyang planong mag-develop. Tanong, magdi-develop ka ba pag meron kang participative plan? Sagot, it will help you move forward. Constructive plan. Innovative plan. Routine plan. Routine, no. Kasi routine yan. What do you get from it? Uy, tama? Development is moving forward. Uy, tama? Okay. Number 26.
Ano daw ang problema? Hindi na-absorb ang TechBook graduates. Ano meron? Training job mismatch. Did you answer letter B? Taas ang kamay ng letter B. Okay, saan nasusulat dito? Nasusulat dito sa Human Resource Development Plan. Human Resource Development Plan. Alright, meron yan sa Philippines. Part siya ng International Labor Organization. Hey, gusto ng ILO, everybody look at me. Ang problema sa atin, everybody, ang problema sa Pilipinas, masyadong kultura natin ng college education. Okay, pero sa totoo lang, hindi tayo kagaya ng mga ng Germany. Sa Germany, high school ka pa lang, pinag-aagawan ka na, kasi high school ka pa lang, alam na yung skills mo. Oy, alam nyo bang mas mataas pa ang sweldo ng welder na babae sa Subic kesa sa teacher sa Subic? Yeah. Totoo. Totoo yun. Alam nyo bang mas malaki pa ang kinikita ng embalsamador kesa sa principal? Yes. Oo, dami pinapatay. Hindi, totoo. Alam nyo kung bakit ayaw natin, gusto natin makagraduate lahat. Kaya dapat yung TechBook, dapat yan ay pinopromote. O baka sakali lang itanong, tatanong daw talaga, sino ba ang national chairman ng TechBook Committee ng Philippine Chamber of Commerce? Ang pangalan ng Carl Balita. Hindi, ang trabaho ko bilang chairman ng chamber, ako kasi yung industry. Tingnan nyo yung number 27. Ano sagot nun? Letter C. Bilugan nyo yung industry. Kausapin ng industry. Ang problema, guys, ganito, baka kasi pag-usapan to, kasi masyadong grabe ang support namin dito. Everybody, pati DepEd, nililigalig namin dito. Alam niyo kung bakit? Kami nangangailangan ng tao. Human Resource Development Plan. Kami may kailangan ng tao. Pero ang school hindi pinoprovide. Sample, alam niyo ba tumigil ang construction sa Pilipinas? Bumabagal ang construction business kasi walang makuha ang industry ng mga skilled construction workers, carpenter, electricians, etc. Nag-slow down. Alam niyo ba na ang tourism natin sa Pilipinas hindi nag-grow kasi walang namang gusto mag-aral ng tourist guide. Alam niyo ba na sa Pilipinas mas maraming Shatsu at saka Thai at saka Swedish kesa Hilot? Napansin niyo yun? Di ba yung Thai galing sa Thailand? Yun yung idea. So kaya namin nire-reduce yung mismatch. Ang sikreto namin dito, baka itanong, dual training. Everybody say. Dual training. Say that again. Dual training. Anong ibig sabihin ng dual training? Habang ang bata ay grade 11 at grade 12, yung kanilang on-the-job training, dun mismo sa industry, which will probably hire them. Yun ang gusto namin mangyari. Kasi ano nangyayari ngayon sa kasalukuyan? Yung DepEd, magpapa-OJT kung saan-saan. Anong ending ng bata? Babalik siya sa school niya, nga na naman. Kaya yung ginagawa namin, baliktad. Si industry, okay, like ako, pinadalhan ako ng 2 accounting clerks ng isang training center. Carl, pwede ba ako kailangan mo na accounting clerks? Oo. Ilan kailangan mo? 2. Padala mo sa akin. Piliin mo yung the best. Nagpadala ng 2. Sa akin nagtatrabaho. Actual job. After ng OJT niya, actually before matapos ang OJT nila, may trabaho na yung 2. Yun ang purpose ng dual training. Everybody say dual training. Dual training. Ang nangyayari kasi, yung mga estudyante naghahanap ng sarili nila, ang ending, yung hinahanap nila, mga binabayaran pa nga nila eh. Pero ngayon ang nangyayari, kami pa ang willing magbigay ng allowance. Maniwala kahit hindi, nagte-training pa lang yung 2 estudyanteng yon ng bookkeeping, may allowance sa amin yon, at hindi pa tapos yung kontrata nila sa OJT, nakaabang na yung kontrata nila for employment. Ayun, yung 2 staff ko ngayon, doon galing. Yun ang sikreto ng dual training. Everybody say dual training. Dual training. Okay, let's go number 27. Tingnan nyo yung deregulation of fees. Makibasa nga yun? Meron mang deregulation of fees sa Philippines? Sagot. Pag ba nagtaas ng tuition fee ang school, kailangan may approval? Sagot. Kung may approval, regulated siya o deregulated? Regulated siya. Uy, maliwanag. Pwede itanong sa board exam, ano ang primary justification for increase in tuition fee? Ang sagot ay increase of salaries of teachers. Okay, kailangan mapunta sa teacher ang malaking portion ng tuition fee increase. And the best justification for tuition fee increase is improvement of teacher salaries and benefits. Okay, letter B. Pakibasa ang letter B.
Sino primarily ang nag-accredit ng school? Private or government? Sagot. Private or government? Private. Sila yung mga PASCO, PASO, PACOCOA, sila yon. Sino ba yung mga yon? Mga association yun ng mga schools. Then they set standards. Everybody, they set? Standards. Alam nyo yung minimum. Hahanapin nila yung minimum na yun sa mga schools na i-accredit nila. The number 2, meron silang benchmark. Everybody say benchmark. Yung benchmark, yan yung mga icon, mga idol, mga model na pupuntahan nila para pag nakita nila anong meron yung school na yon, pagbalik nila sa school nila, i-implement nila yung mga nakita nilang meron yung school na yon. Now, next question. Ang accreditation ba sa Philippines ay voluntary or compulsory? Sagot. Voluntary lang. It's only voluntary. Totoo yan, voluntary accreditation. Letter D, pakibasa ang letter D. Meron bang centers of excellence? Talaga? Yes. Sino dito ang galing ang school niyo ay Center for Excellence? Sa teacher education. Anong school yan? Shout nga. Ulit? MSU. Mariano Marcos State University, of course. Kayo? TSU. Of course, TSU is already, Center of Excellence of all development. Excellence na? Talaga lang, ha? O, dati development lang, COD. Yun ang step 2, Center of Excellence. Sino bang schools na magagaling sa Center for Excellence? PNU, of course, Philippine Normal. Yan ang first. Yan ang Center of Excellence. Ikaw nga. Blunt State University. RSU. RSU. From Blunt State. Tapos ikaw, sir? Ha? UP, of course. Yun mga Center for Excellence. Now, bakit nila natin, sino nagbibigay nun? Makaitanong sa board, Chet. Si Chet na nagbibigay. Sa mga HEIs. Anong HEI stands for? Higher Education Institution. Ang DEI is Teacher Education Institution. O, hindi na ngayon tinatawag na College of Education, ha? Pag College of Education pa rin kayo, sabihin niyo palitan na. Kasi ngayon, lahat is education. Yung Nursing College of Education nyo. Ang ginagawa ay College of Teacher Education. Clear? Okay, ayos tayo? Alright, let's go number... Okay. Oy, ang ganda ng tanong, number 28. Client-based. Okay, and most directly helpful in introducing changes and reforms in school services. Ano to? Sino ba talaga ang clients? Students. So, ano sagot? Students' feedback. Taas ang kamay ng students' feedback ang sagot. Raise your hands. Very good. Very good. Okay, next. Okay, own pace. May sarili siyang pace. Papag-usapan muna natin. Everybody say rationalism. Everybody say. Ang sabi ng rational, the source of knowledge is the mind. Everybody say, the source of knowledge is the mind. Okay, independent of the senses. Independent of the senses. Everybody say. Sample, si Angel. Si Angel, wala siyang paningin. Pero did she learn? Meron ba siyang knowledge? Yes, because ang nag-explain is rationalism. Rationalism explains, kulang siya sa senses, kulang siya, wala siyang vision, sight, I'm sorry. Don't say wala siyang vision. Wala siyang sight. Sight is a sense. Vision is the higher level. Okay, it's the ability to see the future. Okay? Si Angel, wala siyang sight, pero meron siyang knowledge. So, rationalism explains it. Okay? Because she has, the source of the knowledge is the mind, independent of the senses. Existentialism, essentialism, basic. O, di ba? Like the 3 R's. O, kami as reviewers, basic kami. We don't teach everything you learn in college. We're just teaching what will probably be asked in the board. Naturalist, alam nyo na yun, nature. Okay? Nature of the child. Nature and nature of the child. Okay? Everybody look at me. Naalala niyo pa, yung sabi ko, yung bata, pag gumagapang, tapos biglang naglakad. Is that learning? No, that is development. Everybody, that is? Pag hindi kailangang ituro pero matututunan ng bata, development. Ang development, quanti o quali? Quali. Pag quanti, growth. Uy, maliwanag. Okay. Existentialism is about choice. Okay? Choose. It's your choice. You give meaning to the subject.
Okay, so ano sagot dito? Letter D. O, self-responsibility is also a choice. Ang pragmatic, lalong-lalo na sa mga hindi nakatain ng lecture ko before, everybody look at me, nag-away kasi si idealist. Sabi ni idealist, pag nasa isip ko, totoo yun. Sabi naman ni realist, hindi, kailangan makita ng senses ko para maging totoo. Magkakontrabida silang dalawa, away silang dalawa. O, ang referee nilang dalawa si St. Thomas Aquinas. Sino? Ang sabi ni St. Thomas Aquinas, can you see God? No. But do you believe in God? Yes. So how come you believe in something you do not see? Napahiyang realism. Sabi ng realism, I don't see God, but I know God is real. But I don't see God. O, sunod, sabi niya, wait, sabi ng realist, but I can see the creations of God. Sabi nila, are the creations of God God? No. But I see the creations of God. So that's not realism. Sabi ganon. Ang susunod na nangyari doon, ang sabi nila, pakita mo ang isang bagay na nakikita mo na hindi niya alam gamitin, walang kwenta sa kanya. Diba? Example natin is a chair. Show a person has not seen a chair, and probably that person will use the chair elsewhere. Parang yung tinidor ni Ariel sa Little Mermaid. Pinagagamit niyang pansuklay. Yun yung pragmatism. Pragmatism is use, apply, or practice. Everybody say? Application. Everybody say? Application of what you have learned. Yun ang pragmatism. Okay. Utilitarianism, greater good for a greater number. Everybody say? Oh, constructivism. Everybody say constructivism. Okay, ang sinasabi nito ay reality does not exist outside human conception. Reality does not exist outside human conception. Anong ibig sabihin? Reality does not exist outside human conception. Ibig sabihin, pag hindi mo naisip, it does not exist in your reality. Oh, totoo naman. Everybody look at me. Sino dito ang hindi takot sa multo? Taas sa kamay. Kasi hindi ka naniniwalang may multo. Uy, tama. Sino dito ang takot sa multo? Taas sa kamay. Kasi naniniwala ka sa multo. Yun ang pagkakaiba ng takot sa multo at hindi takot sa multo. Yung nakukonceive ng mind niya. Uy, remember? Aisha. Uy, ayos. Okay, mamaya meron pa tanong about constructivism. Pupuntahan natin yun. Number 31. Ang 30 di ba A? 31. Which of the following characterizes the teacher in a progressive view of teaching? Tingnan natin ang letter A. Develop discipline of serious of study. Ano ang keyword? Uy, yung iba naglilipat lang, hindi makapag-isip pag naglilipat. Alam mo bakit? Naglilipat lang siya ng papel. Ang sabi niya sa sarili niya, sandali hindi ako makakapag-isip kasi naglilipat ako ng papel. Pwede naman maglipat na hindi nag-iisip, di ba? May tanong ako. Ang keyword sa letter A is discipline of serious study. Anong philosophy to? More on ano to? More of behaviorism. Why? Discipline of serious study. Okay? Ay, mga top notchers, no? Ay, di ba? Ay, mamaya ha. Ay, kailan mamimigay ng, bracelet? Ngayon? Mamaya? Hindi ko alam. Di ba lang sa schedule? Habang nandito, pamigay nyo na yun. Sabihin mo kung pwede, ha? Para kanya-kanyang section sila o kanya-kanyang area. I don't know kung anong plan, ha? But whatever is the plan, stick to the plan. Pero sayang itong mga to. Ay, nasaan ang iba? Umuwi na? Pati sila Mark? Bakit umuwi na si Mark? Meron siyang turo. Andiyan pa. Ha? Naglaba. So itong mga sino sasama sa akin sa Baguio? Silang dalawa lang? Kayo? May final coaching. Oo. Ayan o. Ay, so ko pa rin talaga yung kumakalog-galog. Dede mo. Ang kita namin mo, Aya. Love. Ba't ka naman nandyan? Sige. Okay. Di ba discipline, behavior, reason? Di ba? Dalawa yung behaviorism, Pavlov, classical. Tama? Skinner, opera. Sino sa kanilang dalawa ang may kinalaman sa environment? Pavlov, environment. Sabi ni Pavlov, ayusin mo na yung classroom kasi kung maayos yung classroom, dinatan ng mga bata, hindi nila guguluhin yan. Diba? Pero pag dinatan niya magulo, hindi nila aayusin yan kasi yung environment mo, hindi mo inayos. Ganon.
Yung bata, pagpasok sa classroom, umiyak kasi na-traumatize pala sa classroom before. Okay? So, yun yung environment. Pag sinabi namang Skinner, reinforcement. Uy, tama? Ito yung positive and negative, yung reward and punishment. O, ulitin natin, reward strengthens the behavior. Pag ang bata nire-reward mo, lumalakas yung behavior na yun kasi nire-reward. The child feels good about it. Pag pinapunish mo na, we weaken yung behavior na yun. Uy, tama? O, kasamahan sa behaviorism din si Bandura. Sino daw? Si Bandura ba yung nag-experiment ng mga daga? Sino nag-experiment ng mga daga? Daga. Skinner. Ano yung experiment ni Pablo? Aso. Ano yung experiment ni Bandura? Bubudal. O, di ba yung bubudal, yung nakapanood na nanggugulpi ng bubudal, nanggulpi. Pero nakapanood ng lumayakap kay bubudal, yumayakap. O yung social learning yan ang nag-explain ng domestic violence. Everybody say? Okay, pag ang bata nakapanood na ginugulpi ng tatay niya yung nanay niya, paglaki niyang batang yan, maniwala ka, pwedeng malaki tendency manggugulpi rin yan. Kaya kayong mga babae, pag may naliligaw sa inyo, alamin niyo kung anong ginagawa ng tatay niya pag nagagalit sa nanay niya. Pag sinasabing ginugulpi daw ng tatay yung nanay, tandaan mo ikaw nang susunod. Ay, yung tatay yung nanay mo. Pero pag yung nanay yan ang gugulpi, bago yun. Domestic violence. Violence against women. VAW. Remember? Violence against women. Oy, kayo mga teacher ha, kailangan yung karapatan nyo. Maraming teachers, maraming professionals ang victims of violence. Don't be a victim. Be a survivor. Everybody be a survivor. Survive it. Tandaan nyo, hindi magbabago yung asawa. Yung lalaki, hindi magbabago. Oh, unless sa kanya magagaling. Ang pagbabago ng domestic violence, pwede kasi itanong to kasi campaign din ng DepEd ngayon. Tandaan niyo, magbabago lang ng domestic violence pag umalis yung babae. Okay? Create a escape plan. O kung sinasaktan ka, babae, teacher ka, sinasaktan ka, gaga ka. Okay. Bakit ka hindi makaalis? Bakit ka hindi makaalis? Malamang meron kang dependency. Everybody meron? Dependency. Yun naman kasi ang dahilan kung ba't hindi makaalis sa relasyon. Nagiging dependent, which is wrong. Why should you be dependent? Nag-aral ka, professional ka, kumikita ka. Hoy, at tandaan nyo, hindi lahat ng violence ay physical. Pwedeng economic ang abuse. Everybody say economic abuse. Ayaw kang pagturuin kahit pumasa ka dahil gusto niya siya lang ang magtatrabaho pero ayaw kong bigyan ng pera. Economic abuse yun. Tandaan nyo mga asawang babae, pag ayaw kayong bigyan ng pera, economic abuse yun. So, i-threaten nyo siya. I-threaten nyo sila, ha? Tapos pwede emotional abuse. Pwede rin yun. Psychological abuse. Huwag niyong payagan, ha? Huwag, ha? Lalo na yung child abuse. Huwag niyong payagan yun. Okay? Yung mga boy, mga karelasyon yung 17 years old, ha? Aya, ha? Wala. So, 17. Pag below 17 kasi, ano yun? Pag nakipag-sex sa'yo, ang isang batang less than 17, considered yung rape. Alam niyo ba yun? Kahit pumayag yun. Kahit siya pa nag-aya. Tawag doon statutory rape. Pag below minor, ang nakitang kasex mo, statutory rape yun. Vulnerable kayo doon. Lalaki o babae, ha? Bakit kayo vulnerable doon? Kasi estudyante nyo, di ba? Siya pumunta sa kwarto ko eh. Statutory rape yun. Ingat kayo. At ang statutory rape, tandaan nyo, magdidemanda hindi yung bata. Pwedeng magulang. Mamaya magulang, nahuli, pumunta, di patay ka, kulong ka, tanggal lisensya mo. Ha? Tandaan nyo, child abuse is a criminal act. Criminalized yun. Without bail yun. Bail. Bail. Walang bail. Bail. Wala. Gusto nyo makulong? What? Letter B, focus on ideas learned by our forefathers. Hindi nagbago, di ba? Yung forefathers. Uy, tama ano yun? Perennialism. Uy, tama? Ang hinahanap yung progressivism. Yung ba yung letter D? Ang focus mo, math, science, and language? Essentialism yun. Uy, tama? Okay, encourage your student to interact and develop social virtues. Alright, number 32. Less likely to disarrange seat and litter on the floor. Pag daw malinis and orderly yung classroom, behaviorism yun. Uy, tama? Okay. Number 3, 33. Ito yung matinding debate namin dito. Depende kasi sa perspective mo, ang titignan mo to.
After finishing degree in education, teacher test learns that learning never stops. Uy, tama? In fact, she accumulates more knowledge after leaving the portal of her alma mater. Tama din. Ano daw philosophy to? Tandaan nyo, humanism, it makes the person whole. Uy, tama? Perennialism, journey. It's never changing. No? Constructivism, you build upon what is already there. Uy, tama? Progressivism, it makes the person develop as a person. Uy, okay, I want to see your hands. How many here answered humanism? Tatandaan nyo sa humanism si Montessori. Montessorian education is humanism. Kasi ang tinuturo sa Montessori, hindi lang yung literacy. Maraming tinuturo sa kanila. Okay. Perennialism. Sino sumagot ng perennialism? Raise your hand. Perennialism, it never changes. Okay. It never changes. In fact, may pagka-perennialista. Everybody look. Ang perennialism, like classic. Sino mga English major? Taas ang kamay. Never, i-master nyo na si Shakespeare. Tuturo nyo lagi si Shakespeare. Sinong mga soksay? Soksay, masterin yung storya ni Rizal. Habang buhay nyo, ituturo yan. Diba? Yun yung mga the classics of it. Okay, tama? Uy, tama? Okay, ano sa constructivism? Parang wala namang constructivism dito. Uy, diba? Wala namang constructivism. Progressivism. Tasa kami ng progressivism. Yeah, may argument kami between perennialism and progressivism. Pero ang beauty ng progressivism is the improvement of yourself from where you are. Okay? Ang sagot ko dyan is letter D. Number 34. Oy, hurt siya and rejected. Sino siya? Revenge seeking. Pag sinabing gusto lang niyang makatulong sa'yo, sino siya? Power seeking. Pag sinabi niyang gusto lang niyang ma-involve siya, or mapansin siya, attention seeking. Uy, tama? Gusto niyang huwag kang mag-give up sa kanya, withdrawal. At saka yung ang tinatawag na presumed inadequacy. Everybody say, gusto niyang huwag kang mag-give up sa kanya. Don't give up on me. Yun ang message niya. Say something, don't give up on me. Ganon. Yun. Presumed inadequacy. Okay, inadequacy. Ano yun? Yun yung batang ayaw sumali yung batang ayaw tapusin ang trabaho. Kasi gusto niyang huwag mag-give up yung teacher. Ang message niya doon, teacher, ako, yung nanay ko, nag-give up na sa akin. Yung tatay ko, nag-give up na sa akin. Pati ba naman ikaw, mag-give up sa akin? Diba? Ito, masasaktan kayo sa akin pag nagkamali kayo sa 35 at 36. Sige, 35, 36. 35. Bakit siya sayang withdrawn? May problema ka sa utak? Oy, may problema sa intellectual? Sagot. May problema physical? Moral, psychological? Psychological. How many answered C? Taas ang kamay. Psychological. Good. Ito, bigyan mo kayo ng 15 seconds. Ang magkakamali, masasaktan. Sige. Alright. I want to see your hands. How many answered A? Higher. Ang hindi magtaas ng kamay, babagsak sa board. Sige. How many answered A? How many answered B? How many answered C? Punching? Emotional? How many answered D? Pero may tanga pa rin yan. Tandaan nyo, ang rule of distractor, dapat may isa man lang o dalawang naging tanga dyan. Pagbigyan nyo na, kailangan may maging tanga sa C at D. Okay, how many answered A? Taas sa kamay. How many answered B? Taas sa kamay. Pareho naman talaga siyang huli. Uy, tama? Ang tinatanong emotional. Ang corporal ba emotional? Alam mo, sabi ng sumagot ng A, oo naman. Pag sinaktan mo yung bata, emotional ang effect. Di sana sinuntok mo na lang at sinampal mo rin. Kung tama ang A, tama ang C at tama ang D. Di ba? Taas na kamay na sumagot ng A, C at saka D. Umamin kayo. Sumagot ng A, C at D. Ang hindi umamin, Lord, ibagsak sa board.
Careless kayo. Gusto kong parusahan kayo. At the count of 3, papaluin niyo yung binti niyo, masakit dapat. Everybody do it. Ang hindi gumawa nito, alam niyo kung bakit ako naiinis sa inyo? Uy, napakadali ng tanong, naging careless kayo. Tama! Taas ang kamay. I wanna hear it. Kailangan langitik, ha? 1, 2, 3, go! Hindi masakit. Hindi ko naramdaman. Kailangan maramdaman ko. Totoo, mamaya sa mukha yan. Sa mukha ng katabing tanga. Taas ang kamay. 1, 2, 3, go! Okay. Number... Lando? Si Dodong. Lando, advisean niyo ako kung anong meron sa break, ha? Anong meron? May idea tayo? Ano meron? Wala? Walang jeb-jeb? Ha? Lunch. Sige. Okay. Ano daw tawag sa'yo pag ini-ignore mo yung slow learner? Are you sure? So, ang discrimination, hindi laging gender, ha? Dapat hindi ka nagdi-discriminate. It's a right to education, ha? It's a violation of human rights. Alright. Kailan ba daw dapat i-establish ang discipline? Did you answer letter B? Nasa kamay ng letter B! Ang sarap tumama, no? Alam niyo, akala niyo, ito lang ang yayabang niyo. Akala niyo, masyadong madali ang test. Hindi niyo lang alam ang gagaling na kasi ninyo. Pasagutan niyo sa iba yan, magkakamali. Maniwala kayo. Pero palibasa, sabihin nila familiar kayo sa mga concepts, nasagot niyo na tama. Tapos nga kamay ng letter B! Dapat gano'n lang tunog. Gano'n, masaya, no? Is this your last board exam? Ibigay niyo na lahat. Last na to eh. Ibigay na natin lahat, ha? Academic approach. Sino ang academic approach? Letter C. Work, organization, procedure. Business academic ang dating niya. Okay? Alright. Ay, teka muna. Pag-usapan natin yung discipline. Everybody look at me. Everybody say preventive, corrective, punitive. Everybody say. Ang punitive, P-U-N-I-T-I-V-E, punitive is punishment. Uy, ano punitive punishment? Say that. Can teachers punish? Can teachers punish? Yes. Can teachers use corporal punishment? Pag ginamit mo ang katawan ng bata, corporal yun. Face the wall, corporal yun. By definition, as lawyers. Basta ginamit mo ang katawan ng bata, stay on your chair, don't sleep there for 30 minutes. Uy, illegal detention yun. May freedom to move ang kahit sino, hindi pwedeng gano'n. Don't leave the classroom, you have no recess. Bawal yun. Okay? So basta ginamit mo yung katawan ng bata, corporal yun. Pwede mo bang gamitin ng grades as a punishment? Sagot. Never use the grade. Pwede mo bang i-discuss ang grades sa co-teacher mo? Kailangan sa bata lang or sa parents. So remember? Okay. Ang grades, ang galing lang yan sa performance and merits. Everybody saan siya galing? Performance siya, tsaka merits. Kung may demerits, ibawas mo, pero sa final grade, hindi pwedeng bawasan. Uy, clear? Okay. Now, yung corrective, may problema. Yung preventive, may problema na wala. Wala pa. Advance pa si teacher. Laging tinatanong dati yung proactive, yung teacher. Everybody say proactive. Pag sinabi proactive, si teacher advance. Si teacher is so advanced. Alright. Alam niyo, ang sarap mag-final coaching kasi nararamdaman mo yung galing. Alam niyo, nung bago kayo pumasok sa CBRC o kaya nung diagnostic test niyo, nasagot niyo naman talaga. Kaya lang hindi kayo sure sa sagot. Hindi niyo kayang ipaglaban ang sagot niyo. Pero ngayon ba kaya ipaglaban ang sagot niyo? Kaya niyo tumayo para sa sagot niyo eh. Alam niyo yan si Prince, ang yabang-yabang yan si Prince. Nag-exam niya ng linggo, nagpunta yan ng Cagayan de Oro ng Miyerkules. Nung nagpakilala, sinulat sa board, Michael Prince del Rosario, number 1, 92%. Picturean nyo. Sabi niya, picturean nyo, 2 months from now, makita nyo yan. Nung araw na lumabas ang result, I was in Cagayan de Oro. The students were crying and were asking me, Sir, bakit po alam ni Sir Prince ang rank niya at board rating? Alam niyo kung bakit gano'n siya kasigurado sa mga sagot niya. Nagbilang na yun. Kayo gano'n, magbibilang na rin kayo. Yung sure kayo. Kasi alam niyo yung sure kayo. Yun ang masarap ngayon. May pinaghuhugutan ka ng tamang sagot. Tama ba ko? Hugutin niyo ng mabuti yan, ha?
Basta sure ako, mga 20 nakatingin sa akin ngayon will emerge as CBRC top-notchers. Hindi bababa sa 20. Hindi bababa sa 20. Hindi ko alam kung anong kulay ang suot niya, no? Hindi ko rin alam kung babae o lalaki siya. Pwede pareho. Hindi ko alam kung saan branch siya galing. Pero sure ako, nakatingin siya sa akin ngayon. At sure ako, sinasabi niya sa sarili niya, shit, ako yun. Huwag niyo ako masyadong pag-usapan. Ayan, ganun. Ha? Dami ko ng Muslim top-notchers. Very happy. Assalamualaikum sa mga friend, brother and sister Muslim. Okay? Okay, let's go number... Sandali, yung corrective, yun yung behavior modification. Ha? Pag sinabing preventive, wala pang problema si teacher proactive. Pag sinabing corrective, behavior modification, mas maganda dun ang reward. Pag sinabing punitive, punishment yun, negative reinforcement yun. Clear? Alright, next. Number 40. Climate daw is less threatening. Hanapin muna natin ang mga threatening climate sa classroom. Ano ang threatening dito? Letter? Boy, competitive, threatening yan. Nakakatakot siya. Ano pa ang threatening? Autocratic. Autocratic ang teacher na susunod. Tama. Anong less threatening? Cooperative or individualistic? Cooperative. Okay, everybody say criticism. Ang criticism, negative or positive? Negative. Convert that to encouragement. Everybody convert criticism to encouragement. Everybody? Okay, threat. Negative siya, di ba? Convert threat to patience. Instead of the teacher threatening, you should be patient. Okay. Everybody say ridicule. Maganda bang ridicule? I-convert nyo siya sa praise. Praise. Alright, 41. Antidote. Di ba antidote siyang ginagamit pag may poisoning? No? Okay. That can anticipate. Question, pag sinabing anticipate, may problema na wala pa. Wala pa. Alin yung wala pang problema, meron ka ng solusyon sa unruly student scenarios in the class. Ano tatanggalin muna natin? Tanggalin mo yung threats, hindi pa siya necessary. Tama? You don't live in a threatful situation. Letter B, tingnan mo, projection of teacher authority. Is this ever good? This is not good. No, you don't just project it. People don't follow because you are authority. Because there are norms. Everybody say norms. Everybody say norm. Ang ibig sabihin ng norm ay expected behavior. Okay. Anong sagot nyo? Is it A or C? The answer is letter A. You don't focus on punishment when there are there's no need for it. Hey. Don't think about threat and punishment when it's not called for. Okay? Sino tumama doon? Sagot letter A. Taas sa kamay. Alright, taas sa kamay. Uy, sayang yung item. Sayang item. Marami nagkamali. Marami dyan sumagot ng B. Taas nga ang kamay ng B. You don't always use your authority para sumunod ng bata. Takutan to eh. Okay? Punishment, threat, yun ang mga keywords doon. You only use that when necessary. Mas mahalagang i-create nyo yung norm. Everybody say norm. Yun yung expected behavior, the rules of discipline. Focus on the positive rather than the negative. Ang bata ayaw mag-participate. Anong gagawin mo sa kanya? Letter? Reminder? Guidance counselor agad-agad o warn? Or introduce? Introduce engaging activities. Did you answer letter C? Yes. Nasa kamay ng letter C. Okay, good. Alright. Ano daw dapat ang nag-govern ng inflicting punishment in the situation? Tanong, dapat ba, totoo ba yung letter D that the teachers will use different standards for punishment? No. Hey, pag hindi ka consistent, everybody say consistency, trust. Everybody say. Consistency, trust. Okay. Pag tinanong, anong basis of trust, sagot nyo consistency. You don't trust people who are not consistent. Uy, tama ba ako? Yes. Do you punish at will kung kailan mo lang gusto? No. You don't also do that. Okay. Now, anong mas magandang guideline? Is it A or C? A, extra school work is the best form? Or you abide by school's rule? Because we're talking of punishment, you abide by the school's rules. Okay. Question. Can you refer erring students to authorities, like to principal? Is that allowable? Sagot.
Yes. Can you also do suspension? Can you suspend? It's allowed. Uy, teacher can, di ba? Pero expulsion, this is for serious crimes. Okay, expulsion goes to serious crimes. Usually, pag may physical harm to fellow students or staff. Expulsion. Number 44, pakibilugan nyo nga yung threat. Bilugan nyo nga yung punishment. Tapos bilugan nyo yung warning. Lagyan nyo ng 1, 2, 3. Sinong mauuna? Warning. Anong number 2? Threat. Anong number 3? Punishment. Alright. Ang hinahanap mo, number 45. Ang hinahanap mo ay least severe. Hanapin natin muna ang most severe. Ano ang most severe? Pwede bang gawin ang letter A? Sagot, pwedeng gawin ang letter A. Because of what word? Shame. Uy, dapat ganun kayo ka-keen. Guys, dapat ganun kayo ka-keen. Dapat may underline o bilog yung shame because you will eliminate it. Alright. Now, ano ngayon ang least severe? Yung mga shortened recess, yung warning that tomorrow you will be absent if you don't come early, is that allowable? That's not allowable. The answer is letter B. Did you answer letter B? Yes. Tasa kami ng letter B. Madadali ito. I just want to run through it. Okay? Pero sana mag-participate yung iba. Ha? Most comprehensive and lasting. Pag nagpadala ng sulat, comprehensive and lasting? Sagot. Suspension of classes. Ano sagot? The answer is letter C. How many answer letter C? Taas sa kamay. Okay, good. Yung mga discussions dyan are common sense. I don't touch on it. May mga gusto akong i-discuss later. Democratic classroom. Okay, letter A. Teacher daw ang firm decision maker. Is this a democratic? No. Suggestions are sent to higher officials for decision. No. Ang letter A is autocratic. Everybody, letter A is? Okay. Ang letter B is authoritarian. Everybody say? Authoritarian. Pag sinabing democratic, ano yon? Is that boy or C? B or C? Some answered B. Taas sa kamay ng B. Taas sa kamay ng B. You know, in a democratic society, you don't allow them to be in control by themselves. Okay? There has to be order of behavior. The answer is letter C. Ang tawag sa letter B ay permissive. Everybody say? Say that again. Alright. Tignan natin ang choices ng 48 at 49. Pakibasa nyo nga lahat ng choices ng 48 at 49. We will combine them. Dangling. Non-directional. Bounded. Non-assess. Trust. Truncation. Stimulus bounded. Flip-flop. Alin sa walong yan, although the others are redundant, alin dyan yung nag-shift from one topic to another pero hindi naman nawawala? Flip-flop. Everybody say flip-flop. Yan yun, nag-shift from one topic to another pero hindi siya nawawala. Alin naman yung very distracted? Stimulus bounded. Sino yung hindi sensitive sa preparedness ng estudyante? Trust. Non-assess. Di ba? Okay. Trust. Trust is binalibag mo yung mga bata. So, hindi sila prepared for the topic. O, alin yung biglang naputol? Truncation. Ano yung bitin? Dangling. So, anong sagot sa number 48? Dangling. Anong sagot sa number 49? Truncation. Uy, maliwanag. On the positive side, dito papasok na yung teacher may mata sa likod. Ano yun? Weirdness. Number 50. Minor infraction. Meron bang violation ng bata? Uy, meron bang violation ng bata? Sagot. Meron. Minor, di ba? Uy, minor, di ba? Minor. Meron bang naabala? Meron. Kasi may binulungan siya. Tama. Pwede mo bang i-ignore ito? Dapat mo siyang i-correct. I-correct. Do you use reprimand for this kind? No. Anong sagot? Letter A. Okay. Yan yung tinatawag na signal interference. Everybody say? Signal interference. Ganda ng sharpness, no? Projection. Ganda, no? Lalo na sa film to mamaya. Huh? Tapos si Mr. DJ mamaya, kailangan full house yung sound. Tapos all lights off tayo. Sana may popcorn. Wala bang nagbebenta ng popcorn? What is a movie without a popcorn? Di ba, no? Pabili tayo ng popcorn. Lando, diskartehan yung popcorn. Popcorn. Pabili tayo popcorn.
Hindi, maghanap kayo nagbebenta ng popcorn, yung tinutulak, yun ang masarap, di ba? Sige. Basta, kayo ang unang-unang makakapanood ng film. Alam niyo ba yun? May mga nag-confirm na mga taga-Chamber of Commerce, dadating sila. Officials of DepEd, Division of City Schools, may mga dadating. Nandiyan sila mamaya. Hindi ko alam kung dadating yung mga senador. Si Pam Aquino kasi is out of the country. Pero, I don't know kung sila Alan Cayetano kung dadating sila. But I texted them. So, hopefully mamaya. May mga reporters na dadating mamaya. Sige. Alright. Number 51. Pwede ba itong letter A? Sabi niya, Mali yun? Pwede ba yun? Ano problema sa Okay, Pwede yun? Pwede ka bang lumapit sa estudyante? Move towards the student? Lalo na pag behavior ang issue, ang tawag dito, proximity control. Ano tawag? Lumapit ka para i-call yung attention niya and control it. Okay? Alright. Ano ang mali dito? Slouches or intonation? Slouch. Ang slouch yung carefree, yung nakaganon, no? Yung ginagawa ko minsan pwesto doon. Okay? Alright. O, yung maganda yung tanong ng susunod. Ano daw dito ang hindi routine? Diba? Not covered by routine. Submission of work, is this a routine? Sagot. Distribution of paper, is this a routine? Okay. Yung, sharpening of pencils. Routine ba yun? Oo, pwede. Di ba? Oo. Yung kung ano-ano. Okay, stop time. Ano sagot nyo dito? Letter? Lesson content. Uy, everybody, pag-usapan natin to. Gusto ko munang sagutan nyo ang number 53. Sige, magmili muna kayo ng sagot. Alright. May sagot na kayo. I wanna see your hands. How many answered content? Competencies and outcome ang pinag-uusapan. Parang ang layo sa banga ng content. No? How many answered methods? Ang layo rin sa banga. Okay, dalawa lang naman ang possible. Objective at saka evaluation. Okay, sino sumagot ng letter C? Taas sa kamay. Objectives. Sino sumagot ng evaluation? Taas sa kamay. Okay, hati kayo. Okay, basahin niyo ulit. Basahin niyo ulit. Tips. Everybody look at me. Tip. Pag hindi nyo naiintindihan ang meaning ng isang salita dyan, magkakamali ka talaga. Pag in-ignore mo ang isang word dyan, magkakamali ka talaga. Sayang ang point. Ito ang magdi-differentiate ng top notcher sa paso. Yung mga ganitong klaseng tanong. Okay. I wanna see your hands. How many answered A? I'm sorry, C. How many answered C? How many answered D? Hating-hati kayo. Okay, isa pa. Hanapin nyo ang pinaka-importanteng salita na magdi-differentiate nung actually, Actually, tama pareho sila. Objectives and evaluation, napaka-related. But there is one word na pag naintindihan mo yung word na yun, alam mo, hindi yung isa yun. Alright. I wanna see your hands. How many answered C? How many answered D? Ano ang subject? Ano yung core words or important words dito? The competencies and outcomes. Ano ang adjective niya? Projected. Pag sinabing projected, is that present, future, or past? Dahil may ED, projected, past siya? Projected. When you project competencies and outcome, what is that? What is that? That is objectives. How many answered C? Taas ang kamay. Ulit, taas ang kamay ng C! Yung D, projected. Pinoproject mo yung outcome and competencies. Ang sagot doon, kaya kayo nalito. Kasi hindi nyo naiintindihan sa projected. Diba? Sasaktan ko kayo dyan eh. Everybody say goal. Objective. Outcome.
Okay, paalala ko sa lahat, lalo na hindi nag-attend ng lectures ko dati. Listen to me. Pag sinabing goal, yun yung malayo. Long term. Punta tayong Baguio. Malayo malapit. Ito Gigaraw. Naku, wala nang lalayo pa doon. Napakalayo ng lugar na yan. Tapos ini-encourage ko, pumunta doon tayong Apari. 2 hours na lang daw. Sabi ko, 10 hours plus 2. Sa kanila malapit yun. Pero sa atin, ang layo nun, no? Ang ganda daw sa Apari. Anyway, punta tayong Tugigaraw. 10 hours. Malayo malapit. Malayo. Yun ang goal. Ang goal, long term. Malayo. It's broad. Okay. Papuntang Tugigaraw, bago tayo umalis sa room na to, magsusulat tayo ng dadaanan. Saan tayo dadaan? Dadaan tayo ng NLEX, dadaan tayo ng SCTEX, dadaan tayo ng TIPLEX, dadaan tayo saan ba? Pangasinan. Dadaan mo Pangasinan? Dumaan mo Pangasinan? Hindi ko actually alam kung saan dumaan. Tulog ako. Isabela. Nueva Vizcaya. Tapos dadaan ka ng, tapos Tugigaraw na. Yun. Di ba? Yun yung habang sinusulat mo, pag sinulat ko siya, ang tawag doon objectives. Kasi pinoproject mo yung dadaanan mo. Uy, maliwanag. Pero pag nagbabiyahe ka na at sinabi mo, uy, SCTEX na to, outcome na yon. Uy, NLEX na to, outcome yun. Uy, Nueva Vizcaya na, malapit na, outcome na yon. Everybody look at me. Pag ang teacher nagpaplano ng anong hahanapin niya, objective yon. Pero pag ang teacher nagtuturo na hinahanap na niya yung ine-expect niyang mahanap, outcome yun. Pero ang outcome, hindi pa sa goal, pero sinasabi niya sa iyo, malapit ka na at tama ang daan mo papuntang goal. Uy, maliwanag. Matadaan naman natin ang Baguio papuntang Tugigaraw. No, hindi siya outcome ng biyahe papuntang Baguio. Uy, maliwanag. Pag sinabing that the students will be able to master the 4 mathematical operations, ilan daw? Madali, mahirap ituro. Maiksi o matagal ituro? Sagot. Ano yan? Short term or long term? Ano yan? Goal, objective, or outcome? Goal. And i-breakdown ko into objective. Ano? The student will be able to do addition, subtraction, multiplication, division. Hiwa-hiwalayin ko, objective yun. Clear? Ngayon, pag nagtuturo ako sa bata, chinek ko, kung marunong na siya ng addition, outcome yun. Everybody say outcome. Mahilig ngayon sila sa tanong na outcome because of outcome-based education. Everybody say OBE. Outcome-based education. Everybody say. Okay, ano bang iniiwasan dito? Kinig. Ang iniiwasan dito, nagpag-graduate ka ng bata, kung kailang graduate, doon mo naisip na bobo siya. Halimbawa, kita nyo, may mga schools, kung kailang ka graduate, ayaw kang pakunin ng board. Bakit? Hindi ka daw papasa sa board. Bakit? Bobo ka. Kailan matagal na akong bobo, ngayon lang nalaman. Di ba? Dapat first year pa lang alam niyo ng bobo ko. Do you understand? Kasi merong proof along the way na magsasabi sa iyo kung naaabot niya o hindi. Pero tandaan niyo, everybody say outcome. Outcome kasi part siya ng quality process. Everybody say quality process. Structure, process, outcome. Everybody say. Everybody say. If you want quality education, dapat maintindihan mo yung structure, yung process, at yung outcome. Dapat maintindihan mo siya. Everybody say structure. Yan yung input. Everybody yan yung? Input. Lahat ng input mo, yun ang structure. Lahat ng input mo, yun ang structure. Okay. Everybody say process. Yun yung steps. Everybody say? Steps yun. Steps to the outcome. Outcome is the output. Everybody, outcome is the? Output. Sa usapang education, nasa ng curriculum? Curriculum. Structure, process, outcome. Structure. Nasa ng instruction? Nasa ng procedures? Nasa ng estudyante? Outcome. Ang estudyante is the outcome. Sino bang me-measure mo kung may natuto? Teacher o estudyante? Sino ang me-measure mo pagdating sa quality education? Teacher, estudyante? So, ang estudyante ang outcome. Everybody, estudyante ang? Outcome. May hahanapin ka sa bata, yun yung outcome. Yung estudyante ang output of education, ang titignan mo sa kanya yung outcome. Kaya ang outcome, tandaan, outcome is the tangible result. Everybody say? Tangible result. Pag tangible, these are specific, observable, measurable change. Everybody, 4 words you have to remember about outcome. Sigurado ako lalabas ang outcome. Sigurado ako. Okay? Specific, observable, measurable change. Everybody say.
Specific siya kasi hindi siya goal. Ang goal ang broad. Hoy, remember? Ano, ang outcome ba at objective pareho? Yes. Yung outcome, yan ang hinahanap mo habang nagtuturo ka, ang reference mo, yung objective na pinano mo nung naging lesson planning ka. Hoy, do you understand? Specific, observable, measurable. Question, can you measure something you cannot observe? Sagot. Kaya ang outcome, pag tinanong sa board exam, ano ang mas specific sa outcome? Ano mas gusto ng outcome? K, S, or A? Pag pinag-usapan ng outcome, anong mas gusto? K, S, or A? K? Sagot? S. Mas tinitignan ng S. Okay. Outcome tangible. Everybody say outcome tangible. Pag sinabing tangible, nakikita ba? Ano mas madali makita? Yung laman ng utak, yung kayang gawin o yung ugali? Kayang gawin. Doon nakatutok ang outcome. Uy, ayos! Nasaan ang procedure? Structure, process, outcome. Nasaan ang product ng bata? Nasaan ang performance ng bata? Nasaan ang portfolio ng bata? Liwanag? Liwanag! Hindi mo mawala sa exam yan. Okay? Now, ngayon, yung outcome ngayon, yun ang nagbibuild towards competencies. Pag pinagsama-sama mo lahat ng outcome, ang ending nun, the child will exhibit the competencies. Kaya tandaan yung outcome-based education is competency-based. Outcome-based is competency-based. Outcome-based is competency-based. Alright, let's go. Let's talk about this. Oy, ayan na. Sinong una mong i-prepare? Sarili mo, material, student, or sequence? Sarili mo. Uy, tama. Sinong isusunod mo? Estudyante or material? Estudyante. By the way, prepare, hindi material. Present materials. Yan yung PPPF ni Nagel. Okay, PPPF. Present materials. Alright, so ang sagot ay letter A. Oh, ito number 55. I-demonstrate ko kung paano ginawa ng iba sa tanong na to. Everybody look at me. Bato-bato sa langit at tamaan magising sa katotohanan dahil kababagsak mo ang ganung thinking. Ganito sabi nilang iba. In classroom curriculum implementation, which refers to as the green flag. Shit, hindi ko ito nabasa. Shit, why hindi ito tinuro sa amin? Ba't kaya hindi ginamit violet o purple? Ba't kaya hindi ginamit orange? Ba't kaya green ang ginag-usapan? Alam mo teacher, alam mo kung ba't green? Dalawa lang naman ang reference ng green, environment at traffic light. Uy, di ba? Ngayon, pag green, good, go or stop? Bakit go? Good or bad? Isa lang dyan ang good. Ano? Letter C. Kami niya sa letter C, taas sa kamay. O, kita niyo ba nagkamali pa? Sabi niyo bang si Chef, green flag. Ako, bakit kaya green? Ano? Oh, shit. Ang mga green flags, yung magagandang nangyayari. Para sabihin sa teacher na tuloy-tuloy. Uy, ayos. Anong maganda sa group dynamics para green? Homogeneous or heterogeneous grouping? Sagot. Hetero. Pag ang klase mo hindi capable of doing heterogeneous groupings, hindi pa siya green. Hindi pa siya go. Clear? Alright. Ang teacher at ang estudyante may enthusiasm. Alright. Tapos, question, green ba pagka nai-implement niya yung integration of skills? Yes. Everybody say integration. Integration is when you're able to use theory and practice. To practice. Okay, you're able to integrate. Okay, good. Let's go. Oy, number 56. Pag nagkamali ka, sasaktan kita. Mananakit talaga ako. Number 56. Oh. Various section in the newspaper allowing choices and depending on the choices. Ano sagot? Letter? C. Letter? C. Okay, number 57. Pakibasa yung STEM. Everybody read number 57 STEM. Kailangan ko makiusap para basahin nyo. Pakibasa, number 57. Anong pinaka-importanting phrase? Self-directed classroom management. Sino yung self na pinag-uusapan dito? Teacher or learner? Look. Pag ang thinking mo na yung self na yon yung teacher, iba ang sagot. Pag ang inisip mo yung self na yon ay estudyante, iba ang sagot.
So, nasa interpretation mo kung sino yung self-directed. Everybody look at me. Pag sinabing self-service, sinong tumutulong? Yung customer o yung crew? Sagot. Pag sinabing self-check-in, sinong nag-check-in? Yung customer o yung airline? Sagot. Pag sinabing self-sex, sinong nakipag-sex? Ibang tao o sarili mo? Pag sinabing self-directed classroom management, sino nag-manage? Teacher, learner. Sino bang client? Kasi kung teacher, ipipilit mong self-management, yung teacher. Talagang yung teacher, siya talagang manager. Uy, maliwanag. So, anong bago? Diba? Kaya ka nagkamali, hindi mo nakuha ang meaning ng self. Sino ngayon ito? Pag sinabing self-directed ay yung pala yung estudyante. O, A ba ang sagot? Sagot. B ba ang sagot? C ba ang sagot? D ba ang sagot? Okay. Sino sumagot ng letter D? Taas na kamay. Okay, good. Good guys, ganun lang ha. Ganun lang. Ganun lang yon. O, yung pinsan ko nung tayo mag-lunch sa loob ha. Kung nasaan ka man, hindi ako maka-message, wala akong signal ha. Meron ako ditong pinsang, alam mo na yung sino ka, dun sa ito. Sige, okay. Alright. Ito, by the way, hey. Sino ang may ownership of learning sa self-directed? Teacher or bata? Sagot. Pag ikaw ang may-ari ng learning, mas babalyo mo ba siya? Sagot. Yes, mas ibabalyo mo siya. Okay? Yun. Tanong, ang teacher ba kasali pa dito o hindi na? Sagot. Sagot. May guidance ba ba teacher o wala na? Sagot. Pwede ba ang self-directed mag-groups? Uy, pwede ba ito sa group? Sagot. Pwede ba ito sa individualized? Pwede pareho. Kasali pa ba ang teacher? With or without the teacher? With. Kasi pag without the teacher, hindi yun self-directed. Ano yun? Independent. Uy, maliwanag. Alright. Humor. Anong bawal na humor sa classroom? Sex joke. Kaya si Aya hindi na yung pwede mag... Kaya ginagamit lang naman namin para... Alright, let's talk about the preschoolers. Alright. Preschooler dapat non-threatening. Ay, sinabi ko na, non-threatening. Di ba? Okay, everybody, ang preschooler self. Safe. Everybody say safe. Preschool education characteristic safe. Everybody safe. Ito ba, magkasali ba dito ang physical safety? Freedom of expression. Yes, sa kanya yan. Sunod, natatandaan nyo sa preschool ay zoning. Everybody say? Say that again. Oh, ang zoning para bang territorial sila, para sila mga hayop, yung mga tigre na iihian yung paligid at huwag kang lalapit doon dahil territory niya yun. Okay, zoning. Mapapansin, sino mga preschool teachers dito? Uy, kailangan ko ng experienced preschool teacher. I need dalawa na kasi branch ng pedagogy. I need someone who can manage the two. Kailangan ko. Mag-apply kayo sa akin. Tapos expand to. Maniwala kayo, ang pedagogy ang magiging 7-11 ng preschool. Kung ang CBRC na ikalat, ilang branches na tayo ngayon? 70? 70 branches na ako, lalo na yung preschool. Makikita yung magiging pinakamalaking preschool yung pedagogy soon. Kaya yung inuulit ko yung may mga puhunan dyan, mga gusto magkaroon ng sariling school, may mga mayaman, mga asawa ng may mga boyfriend niya, mga mayor, mga ganon. Mga ganon dating, ha? Okay, may OFW yung magulang, mga kapitan, mga asawa ni kapitan, gano'n. Hindi nga, kaysa mag-apply ka ng trabaho, gawa tayo ng negosyo, I'll tell you, kaysa magbukas ka ng mga ano-ano, yung mga nails pa, mga kape, ito ang